Malaya raw na nakapag-ikot ang mga drug pusher sa loob mismo ng venue ng rave concert sa Pasay nitong Sabado. Ayon yan mismo sa isa sa mga dumalo sa concert. Ikinalungkot naman daw ni incoming President Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng 5 dumalo sa event. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Mga inhaler na walang laman, mga bote ng alak at mga pakete ng gamot. Ilan yan sa mga nadiskubre ng National Bureau of Investigation nang suyurin nila ang Mall of Asia Concert Ground sa Pasay. Dito idinaos ang rave party concert nitong Sabado kung saan 5 ang nawalan ng malay at kalaunay namatay. Some of my boys told me that some of the participants inhaling something with the inhaler. But as I said, I didn't know kung ano ang laman. Inaalam ngayon ng NBI kung para saan ang mga pakete ng gamot na nakuha sa lugar. Ang anggulong paggamit ng iligal na droga ang isa sa mga iniimbestigahan ng pulisya na posibleng sanhi ng pagkamatay ng 5 nakisaya sa concert. May halong drugs yung pagkamatay na allegedly may halong drugs sa inumin. Tapos yung na food poison allegedly, parang siksikan sila na heat stroke. Kwento ng isa sa mga dumalo sa rave party na si Rose, hindi niya tunay na pangalan, malaya umanong nakaikot sa concert grounds ang mga nagbebenta ng droga. Ang isang araw niyang kaibigan, nakabili ng tinatawag na Red Amore at Green Amore. Nanlamig daw ang paa at nahirapang huminga ng kaibigan niya nang inumin ang biniling droga. Personal na during the pre-game nga. Anong sabi sa inyo? Anong sabi sa inyo? O baka gusto nyo ng pangpahay dyan. Okay. Kaya gusto nyo ng tipong na lumilipad kayo, meron ako dito. Yung naging effect sa kanya ng pag-take ng 600 milligrams na molly is nangingitim na daw yung kuko niya, yung paa niya, nanginginig daw siya sa super lamig. Tsaka nilalagnat na daw siya. Base sa impormasyong nakuha ng GMA News, kilala rin ang mga Amore bilang fly high pill na kombinasyon daw ng ecstasy, shabu at Chinese Viagra. Pwedeng makamatay ang mga side effect nito, kabilang ang heart attack na siyang ikinamatay ng 2 biktimang sumailalim sa autopsy na sina Lance Garcia at Bianca Fontejon. Nauna nang kumalat sa social media na ang tubig na hinaluan daw ng iligal na droga ang umano'y sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Maalinsangan daw kasi sa party venue at marami raw ang nag-alok ng tubig na nasa disposable cups. Nagpanik kami kasi syempre lahat kami uminom ng water doon. Tapos edi sinasabi namin, hala baka mahihilo kami maya-maya or mahihimatay din. Ilan pa kami uminom doon sa water na yon. Eh wala naman talagang Nangyari sa inyo? walang nangyari. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang iba pang impormasyong kumakalat sa social media na may gumamit din ng green apple o dirty shabs na pwede raw inumin ng diretsyo o pwedeng ihalo sa inumin. Ayon sa Dangerous Drugs Board, ang sinasabing green at red amore na nabili umano ng ilang partygoers sa mismong venue. Classic example yan ng ecstasy, no? Na ganyan na nangyari, magkakaroon ka, nag-overheat yung katawan mo, masayang-masaya ka, hindi mo nararamdaman na nagkakaroon ka na pala ng mga muscle spasms hanggang sa babagsak ka na lang. Sa katunayan, marami na raw ngayong bagong klase ng iligal na droga. Napakarami kasi nating mga new psychoactive substances ngayon, ano? Kagaya nung nai-report ng NBI, meron tayong lumalabas na green apple na synthetic catenols daw. Basically, upper din yan. Parehas din halos ng effects ng ecstasy yan. Ang overall effect niya rin, ganun din, pampasaya, no? Ang problema, yun na nga, yung epekto niyan, eventually, talagang lahat nakakasama po sa atin. Ikinalungkot ni incoming President Rodrigo Duterte ang balita ng pagkamatay ng 5 dumalo sa concert. There is nothing definitive in the news or in the reports that would indicate that it was otherwise or there was a foul play. It behoves upon the Pasay City government and the police may jurisdiction doon. If there is an indication of drugs, then PDEA and maybe the NBI would want to pitch in. Trisha Zafra, GMA News.